good news is that our hope's not in this life. There's a world that's far more real than what we know. And when it seems there's no miracle waiting to open wide, I know that God is in control. Oh, I know that God is in control. It may be on the TV or on the telephone or even in the hospital room. The voice somewhat shaky and contemplatively slow, and suddenly you feel the sins of gloom. There's good news and there's bad news, so where shall I begin? But I know that the good is always at the end. And the good news is that our hope's not in this life. There's a world that's far more real than what we know. And when it seems there's no miracle waiting to open wide, I know that God is in control. Oh, I know that God is in control. We hear it said that often that God has a plan. It's written in His words very clear. His plan stands firm forever, but we easily forget. And sometimes our heart are grieved with fears. So we're looking for the good news to replace the bad we've heard. And if you have a moment, let me tell you what I've learned. And the good news is that our hope's not in this life. There's a world that's far more real than what we know. And when it seems there's no miracle waiting to open wide, I know that God is in control. Oh, I know that God is in control. And the good news is that our hope's not in this life. There's a world that's far more real than what we know. And when it seems there's no miracle waiting to open wide, I know that God is in control. I know that God is in control. And the good news is that our hope's not in this life. And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Alright, magandang tanghali po muli sa inyo mga kapatid at mga taga-subaybay. And salamat sa inyo pong pagsusubaybay ng matapat sa programa po ito. And alam niyo mga kapatid, ako nagpapasalamat sa Panginoon na binigay sa akin ng wisdom na katulad nito because I've been receiving a lot of words of gratefulness, you know, at nakakatulong po tayo. We've been helping keeping napakaraming mga marriages, no? And natutulungan po natin sila. At salamat sa Panginoon na binibigay po sa atin ang ganitong klaseng pagkataon na nakakatulong sa ganitong klaseng pamamaraan na nakakatulong po tayo sa napakaraming mga tao na nagkakaroon ng problema sa kanilang marriage life. Pero salamat sa Panginoon, may paraan ang Diyos. Amen? And that's something, sapagkat ang Diyos po ang siyang pasimula ng marriage, ng pag-aasawa, kaya ang Diyos ang tanging may paraan kung paano pananatilian. Alam nyo, ito po'y hindi po tayong ngayon, I think this is all over the world, no? Pero ang nakakalungkot, dito sa Pilipinas ay nagkakaroon na po ng ganito, na para bang accepted na yung marriage is not a long life term, no? Hindi yung life term na pagsasama.
Pero alam niyo mga kapatid, hindi po ganoon ang plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos is life term, no? Long, long, long life term, no? Kaya alam niyo, makikita niyo po, ang plano ng Diyos, sabi ng Biblia, till death do us part. Okay? Now, kaya nga po mga kapatid, dapat makita po natin yung mga bagay na yan sa buhay natin. Paano? May paraan ho ang Diyos eh. May paraan. At hindi ho yung paraan ng tao. Ang tao ho, napakabilis eh. Ang tao ay napakadali hong tapusin. Minsan 3 years lamang, tapos na 4 years, 5 years, tapos na meron namang sinisimulang iba. You know, I don't think yan po yung tamang marriage. Hindi po ganon. Kaya salamat sa Panginoon na ang Diyos ay may pamaraan. Kaya ito po ilalagay nyo lagi sa inyo pong isipan kapag kayo nag-asawa, ang pag-aasawa ay pangmatagalan. So habang buhay ang pag-aasawa. Kaya yung pinakamaganda rito, nagsisimula pa lamang, single ka pa lamang, nasa mind mo na, pag ako'y nag-asawa, that will be forever. As long as I live, kasama ko ang aking asawa. Yan ang pinakamaganda ho. Kaya, yan ho ang pinag-aaralan natin dito. Paano mapapanatili, could you imagine ang pag-aasawa mo, kapatid? Nagsisimula ng maayos, masaya, lalong-lalo na nanliligawan pa kayo, nandyan yung excitement na lagi kang pinaninindigan ng balahibo, gusto mong makita lagi, gusto mong magkasama kayo lagi, yung maririnig mo lagi yung mga words na sana lagi tayong ganito, sana lagi tayong magkasama, sana lagi tayong saan ka man pumunta, doon din ako, at saan ka tumira, yun ang bahay ko, ang Diyos mo ay aking Panginoon. Yung mga ganong klaseng mga words ay naririnig pa ho natin sana after many, many years, like after 20 years, pero parang minsan tinatanggap na natin na after 5 years, wala na, pababa na ng pababa yung, descending na eh. Dapat to, habang nagkakakilanlan, ascending yan. Habang, I'm talking about your love, yung pagsasama ninyo, yung feeling ninyo sa bawat isa, sana makikita po natin yan, na yan ay pa-improve ng pa-improve. Hindi po patapos kaagad. Kasi dapat, sabi ko nga, binata at dalaga pa lamang ay nasa isip na ng pag-aasawa, ang relasyon na ito ay hindi pansamantala, kundi ito ay pangmatagalan. Okay? Habang buhay. At habang buhay, lalong gumaganda. Hindi ho habang buhay nag-aaway. Pangit po yan. Bibigyan ka ng Diyos na mahabang buhay, pero puro naman away, ay walang kakwenta-kwenta, ba't pinahaba pa ng Diyos? No? Paiksiin na lang Diyos, kung ayaw naman ang ayaw paiksiin na lang yung buhay. Kung away naman ang away. Kaya ang pinakamaganda ho nito, tignan natin sa salita ng Diyos, kaya nandito po tayo, tinutulungan po namin kayo kung paano po mapapanatili yung harmony at yung intimacy, magkakaroon ng intimate relationship, paano natin pabababain yung langit sa lupa, alam nyo, yan lang yung pinipicture. Sabi ko nga sa inyo, napakaganda. Ito lang relationship na ito, ang pinicture ng Biblia sa Panginoon at sa church. Ito lamang po yan. Kaya napakaganda po, nabigyan po natin ng pansin ito, mga kapatid, sapagkat marami tayong mamimiss Marami tayong hindi gaanong matatanggap pagka habang nandito tayo, pag na-miss po natin itong mga bagay na ito. No? Kaya nandito kami para tulungan. Sabi ko nga sa inyo, napakarami kong mga messages na natanggap. Nagpapasalamat sa programang ito. At sabi niya, you have no idea how you saved our marriage. You see that? Kaya napakaganda. Bigyan ho natin ng pansin. Kaya ilagay niyo po ito lagi sa isipan po ninyo, ang pag-aasawa ay pangmatagalan. Ngayon, kung pangmatagalan, nag-away kayo ngayon, gawan ka agad ng solution. Nagkaroon kayo ng problema. Kasi mabuti kung isang araw lang ito, tapos na kaagad lahat Kasi kung isang taon lang ito, alright, sige. Ngayon, kung nasa isip mo ngayon, sa loob na ito lang sinasabi ko sa inyo, yung bang mga logic ba, okay, sa pag-aasawa. Ito lang sinasabi ko sa inyo. Ngayon,
kung sa nasa isip mo ang pag-aasawa ay 1 taon at sa isip mo 1 taon, sasabihin mo, aayusin ko to kasi 1 taon lang itong pagsasama namin eh. O di isipin mo na naman uli, pagkatapos ng 1 taon na naman uli. Ganun na naman uli ang attitude mo. Ay di maganda hanggang sa ma-form o makapag-form ka ng habit. You see, that is logic logic ng marriage. Pero pagdating sa biblical mga kapatid na pamamaraan, whether we like it or not, you better believe the Bible believe the Bible and obey the Bible because obedience is always blessed. Yan ang tatandaan ninyo mga kapatid. Walang hindi pinagpalang obedience. Obedience is always blessed. Kaya wag po natin kakalimutan yan mga kapatid, no? And tuloy-tuloy po ang atin pong programang ito. At salamat sa Panginoon na marami po tayong mga nakakasama. Last Tuesday, nakasama po natin si Pastor RJ and nag-discuss po siya sa atin patungkol sa intimacy sa marriage. Yan magandang tatalakayin po natin lagi. No? And ang mundo ay may mga pamamaraan. Nakita naman po natin yan eh. May mga pamamaraan ang mundo kung paano paghihiwalayin ang mag-asawa. Imagine that, isinulong nila ng separation, pinipilit pang isulong yung divorce sa Pilipinas. Naway, wag naman pahintulutan yan ng Panginoon. Ano? Kasi lalong gugulo ang ating bansa pag merong ganyan. Wala hong bansa na umusad ng umusad na merong kaguluhan sa pamilya. Programang panggulo, like divorce. You see, pansinin niyo po, ako, inaaral ko rin po yan eh. Pansinin niyo yung mga bansa na merong divorce. You see, lagi yung problema, naapektuhan lagi ang mga bata. Naapektuhan. At kapag nag-asawa na ho ang mga bata, meron ng fear lagi. Now, listen to me now. In any relationship, fear is always affecting and destroying relationship. Tandaan niyo po yan. Wala hong binild up ang fear. Kaya kapag ang ang marriage sa marriage, nag-iisip lagi ang asawang babae, asawang lalaki, hanggang kailan kaya ito? Yung bang parang nag-aabang, kailan kaya ako nito hihiwalayan? Kailan kaya ako nito iiwanan? Kailan kaya kami magkakagulo? Inaabangan lagi yung ganon. You see? So may fear lagi mga kapatid, which is hindi po dapat mangyari. No, ang anumang relasyon na lagi yung may pagkatakot, hindi magandang relasyon po yan. Okay? All right. So, by the way, bago po tayo magpatuloy, ay nais ko pong pasalamatan lahat po ng nalangin para po sa revival doon po sa Ramos Tarlac. Napaka-successful po ng revival. Napakaganda po. And sa gitna po ng, sabi ko nga, sa gitna po ng kaguluhan, ng pandemic, crisis na ito, meron akalain mo nagtitipon po yung mga kapatiran, nakakasigaw, nakakaawit para sa Panginoon. Nakikita ko nung gaano kasaya po ang langit. Ano ho? Nakakatuwa. Sabi ko sa Panginoon, sa panahon ng krisis na ito, magsisikap ako kahit saan. Ako personal, this is my personal decision. Magsisikap po ako na pasasayahin ko kayo. Kasi yan ho ang pagsisikapan ko sa panahon ng krisis na ito. Kaya, mga kapatid, anuman ang krisis, anumang banda po tayo, magkunti sa bilang tayo, may paraan para mapasaya ang Diyos. May paraan para mapasaya ang Diyos. Kaya, let us all, we're asking blessings from God. But, my question is this, are you also a blessing for God? Let's ask God to bless us, and let us also bless God. Amen. That's David's heart, mga kapatid. Kunin po natin yan. Kaya, magsama-sama po tayo. Okay? Alright. Ngayon, katulad po na sinabi ko po sa inyo mga kapatid, ay nagpapasalamat ako sa Panginoon na marami po tayong mga kapatiran, mga pastors, nakakatulong po dito. And nagiging pagpapala po sila sa atin. At ako po'y nag-i-invite ng mga pastors na makasama po natin dito na alam ko po, subuko ang kanilang pamilya. Nakikita ko po personally, nakakausap ko ang kanilang mga anak, nakakausap ko ang kanilang mga asawa, at nakikita ko po kung paano sila pinagpapala ng Panginoon. Kaya ngayong umaga mga kapatid, ay kasama po natin si Pastor Louie, at salamat sa Panginoon, nagkasama kami ni Pastor Louie for 2 days, 2 nights, doon po sa
Ramos Tarlac sa revival. Salamat sa Panginoon na nakasama ko po siya doon at dinala niya po doon mga members ng Salapungan at ganoon din po yung members ng mga na taga Victoria. Ano ho? At si Brother Michael naman po, yung ating missionary sa Panike, dinala rin yung po mga taga Panike. At alam niyo mga kapatid, nakakatuwa po kasi yung kapitan doon sa Kanan, no? Sa Kanan, yun po'y barangay po yun ng Panike, Kanan. No? Iba naman po yung kaliwa. At yung Kanan po ay akalain nyo na pinagamit ng barangay yung kanilang sasakyan para maghakot ng tao. Papunta po doon mula Panike, mula Kanan, papunta po doon sa Ramos. At nung last night ay kasama po namin mismo yung barangay captain ng Kanan. You see, barangay captain. Kaya salamat doon sa barangay captain ng Kanan. No? Kapangalan ko, talaga, yung mga pangalan na gano'n, medyo talagang maano sa salita ng Diyos. Mabait po yung kapitan. Sabi niya, kami po, pastor, suportado po namin ang ganitong klaseng organisasyon. Sabi niya. Kaya salamat sa Panginoon. No? Kalain mo, pinagamit yung sakyan ng barangay. No? Kaya kasama ko po si Pastor Louie noong buong for 2 days magkasama po kami. And very successful po yung gawain. No? All right. And ngayon kasama po natin si Pastor Louie. Pastor Louie, magandang tanghali po sa iyo. Yes, sir. Magandang tanghali po, Pastor. Alright, maraming salamat sa pagpaunlak niyo po sa amin at nakasama po namin kayo rito. And alam nyo, yung maririnig ng mga tao ngayon sa inyo, napakahalaga. Man, I'm telling you, this program is saving hundreds of marriages. No? Nakikinig sila rito at nag-tune in sila, nakakita sila ng pamaraan. In fact, meron na talagang naghiwalay. Pero nung nakapakinig dito yung asawang lalaki at ganoon din yung asawang babae, ay nagsama muli sila. Imagine, so maraming mga tao ngayon ang naghahanap ng paraan kung paano magiging healthy ang kanilang marriage. And I believe this program is a great answer para po sa kanilang problema. Kaya Pastor Louie, sa umagang ito, maraming nakikinig po sa atin at marami nakikita ko rito sa aking monitor na napakaraming mga pinapasahan nila, sinishare nila, and napakaraming mga tao talaga naghihintay. Hindi lang nila alam kung paano pananatiliin ang saya ng kanila pong pagsasama. Kaya maraming salamat po. Ako ininiwala na kayo po ngayon ay magiging pagpapala sa oras na ito, Pastor Louie. Yes, sir. Amen. Magandang tanghali po, Pastor. At yun din po sa lahat ng nakikinig sa atin pong programa, sa inyo pong programa sa Baptist Lunch. And thank you so much once again, Pastor, for this great opportunity where I can be a blessing sa atin pong mga napakaraming mga tagapakinig. At ang aking dalangin ay patuloy pa na bigyan tayo ng Panginoon ng masayang pagsasama sa gawain po ng Panginoon. Yun din po sa bawat mag-asawa. Amen. So ngayon pong oras po na ito ay nais ko pong talakayin kagaya ng inyo pong nabanggit all about intimacy. Ano po, intimacy as far as the husband and wife is concerned. Nais ko lang pong basahin yung talata po ng Bible dito po sa Genesis chapter number 2. A very familiar passage from the Word of God na ito rin po, Pastor, yung inyong binabasa sa panahon ng kasalan. Ano ho? At napakasaya na alalahanin at naalala ko po ay binasa din po ang mga talatang ito na ko po ay ikasal. Ano po? Salamat po sa Panginoon. Sabi po ng Bible, dito po sa verse number 21 ng Genesis chapter number 2, and the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept, and he took one of his ribs and closed up the flesh instead thereof. And the rib which the Lord God had taken from man made he a woman, and brought her unto the man. And Adam said, This is now bone of my bones, and the flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of man. Therefore shall a man leave his father and his mother,
and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Verse 25, and they were both naked, the man and his wife, and they were not ashamed. Tayo po ay sandaling manalangin. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, O Diyos, sa tanghali pong ito na binigay niyo po sa amin. Salamat po sa programa ng aming simbahan. Salamat po sa aming pastor na patuloy na ginagamit. At salamat po sa mga masugid po naming mga taga-subaybay dito po sa Baptist Lands. And thank you so much sa bawat family, O Diyos. Dinadalangin ko po ang bawat mag-asawa ngayong oras na ito na nakikinig at ang bawat member ng aming pong iglesia doon po sa Taguig. Dalangin ko po, O Diyos, na patuloy na mag-work po kayo sa bawat relasyon ng bawat mag-asawa at gawin niyo pong maging masaya at ang aming pagsasama, O Diyos, bilang mga mag-asawa. Salamat po sa aming pastor, sa patuloy paggamit, O Diyos. Muli, ngayong oras na ito, dalangin ko po ang inyong lingkod, na maging pagpapala sa bawat makikinig at patuloy na makita, Panginoon, ang kabutihan at biyaya po niyo. Salamat sa inyo pong mga salita. Pinupuri ka po namin, O Diyos. Ito po ang aming dalangin at pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat po at magandang tanghali po sa inyong lahat once again. Now, napakahalagang aralin at every time ako po ay nakikinig sa ating pong programa at salamat, Pastor, sa inyo pong mabuting example para po sa amin. And as a short testimony, ako ay pinagpapasalamat sa Panginoon na sa buhay na pag-aasawa ay ako na rin po ay ikinasal 17 years ago. And I thank the Lord for the blessing. At last September ay nag-celebrate po kami ni Sister Tess ng 17 years. At salamat po sa Panginoon. So napakahalaga po itong bagay nito, yung tinatawag po na intimacy. So pag-uusapan po natin ngayong umaga is all about understanding intimacy as far as the husband and wife is concerned. So salamat sa Panginoon na ang ating pastor ay patuloy na ini-introduce sa atin yung tinatawag na biblical marriage. Ano po? Biblical marriage. So pag sinabi nating biblical marriage, the design of God about marriage. And hindi yung tinatawag na man-made ideas, but the design of God. Ano po? Yung design ng Diyos. At pag sinabi po natin intimacy, so pag-aralan natin saglit yung mga meaning. Pag sinabi po natin intimacy, is the state of being intimate. Okay? Pag sinabi po natin the state of being intimate, yung kalagayan ng intimate, that means very close. Pag sinabi natin intimate, means very close. Alam niyo po, kung meron mang pinaka malapit, dapat ay yung pagsasama po ng mag-asawa. Of course, naalala niyo po yung mga binasa natin, mga nakalipas pa doon po sa Ephesians chapter 5, verse number 21, is submitting yourselves one another in the fear of God. So yun po yung napakahalaga. So, of course, napakahalaga na ma-develop muna natin yung ating magandang relasyon sa ating Panginoon. So both the husband and the wife ay merong magandang relasyon sa Diyos. At naniniwala po tayo na pagka meron tayong magandang relasyon sa Panginoon, ay magiging maganda rin ang ating pong relasyon, both husband and wife. Okay, so now, the concept of marital intimacy is derived from the biblical principle of oneness. So, alala natin, naririnig natin sa ating pastor, so yung tinatawag po na oneness. Okay? So, makita natin dito, mga kapatid, yung mga minamahal na tagapakinig, yung oneness is found in Genesis chapter 2, verse number 24. Kaya nga sabi po ng Bible dito, therefore, shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. So nakita po natin dito, mga kapatid, yung word na cleave, okay? Kaya nga napakahalaga, you're going to leave your parents. That means iwanan mo sa piling ng iyong mga magulang
aalis ka doon, and sabi po ng Bible, and they shall cleave. Okay? Cleave unto his wife, and they shall be one flesh. So yun yung tinatawag na oneness, mga kapatid. Kaya nga po, maraming beses diniscuss na ho yan ng ating pong pastor. Kaya nga pag sinabi nating intimacy is living in full view of the other so that the two function as one. So yung dalawa ang mag-function as one. Okay? So oneness. So God designed and appoint the husband to be the head for the wife. So makita natin, mga kapatid, and the wife is to submit to his own husband. So yun yung napakahalaga. Kaya nga po, napakahalaga po yung oneness. Kaya nga po yung dalawa ay hindi na dalawa, kundi maging iisa. Maging Amen. isa. Ano po? So yun po yung lagi nating naririnig sa panahon na nagtuturo ating pastor. Of course, magandang paalala din kapag tayo ay nanonood or attend sa mga kasalan, ano ho? At alam niyo po, napaganda kapag mayroong ikinakasal, tayo po yung nagiging witness, tayo po yung nagiging sometimes principals and sponsors, and nakakatuwa ho sapagkat ano po, nare-remind po tayo sa lahat ng mga ikinasal. Pag mayroong ikinakasal, ay nare-remind din po tayo nung panahon na tayo din po ay ikinasal. Amen? At pag naririnig natin yung mga kataga, and of course, kaya nakakatuwa po sa ating simbahan sapagkat there's always preaching of the Word of God. Sa panahon ng kasalan, ay nare-remind tayo sa bawat salita ng Diyos na ating pong narinig nung panahon na tayo po ay ikinasal. So, makikita natin po doon yung tinatawag na oneness. So, nire-remind po tayo about oneness. Kaya po, upang ma-describe natin, mga kapatid, yung oneness, ay nagkakaroon po tayo ng physical intimacy. Ano po? Physical intimacy between the husband and the wife. And of course, mayroon pong tinatawag na union. Ano po? So, yun yung napakahalaga. And alam niyo po, kung titignan natin, naalala ko po noong tinalakay ng ating pastor, yung intimacy, binanggit din ho yan po ni Solomon. Ano po? Binanggit ho yan ni Solomon, which is dito po sa Songs of Solomon, of course dito sa Song of Solomon chapter number 4. So, makikita natin dito, mga kapatid, yung binanggit ni Solomon sa chapter number 4. Let's begin reading from verse number 1 down to verse number 7. Kaya nga po, yung groom ay kung paano niya po i-praise yung kanyang bride. Dito po sa Song of Solomon, chapter number 4, down to verse number 7. Kaya nga po, mababasahin po natin so that makikita natin dito, mga kapatid, kung paano yung oneness and the intimacy na binabanggit po dito ni Solomon. Ano po? Behold, sabi po ng Bible, behold, thou art fair, my love. Behold, thou art fair, thou hast dove's eyes within thy locks. So makita natin dito ay papaano niya po praise. Unang-una ho yung mata. Ano? Kaya sabi po ng Bible ni Solomon, thou hast dove's eyes. Kaya nga naalala niyo po yung mga salita ng Diyos within thy locks. And also sabi ng Bible, thy hair is as a flock of goats that appear from Mount Gilead. So the eyes, the hair, and then sabi po ng Bible, verse number 2, thy teeth are like a flock of sheep that are even shorn, which came up from the washing, whereof everyone bear twins, and none is barren among them. Verse number 3, thy lips are like thread of scarlet, and thy speech is comely. Verse number 3, thy temples are like piece of pomegranate within thy looks. Alam niyo yung temples na binabanggit po dyan is yung pisngi. Ano po? Sa Tagalog. Yung pisngi. Ano po? At thy temples are like piece of pomegranate within thy locks. In verse number 4, thy neck is like the tower of David, builded for an armory, whereon
there hung 1,000 bucklers are shields of mighty men. Amen. Verse number 5, thy two breasts are like two young roes that are twins which feed among the lilies. Until the day break and the shadows flee away, and I will get me to the mountain of myrrh and to the hill of frankincense. Thou art all fair, my love. There is no spot in thee. Wow. So makita natin Wow. dito, mga kapatid, that would remind us, mga kapatid, sa mga may asawa, sa mga kalalakihan, kung ating titignan lagi yan, naniniwala ko, hindi na tayo titingin sa iba. Amen? Yeah. Sapagkat ang ating mga asawa ay ibinigay ng Panginoon para po sa atin. Yeah. At sana po ay, so makita natin na yun yung gift ng Diyos sa atin, ang ating mga asawa ay gift ng Panginoon sa atin. Nawalan nyo, nagkakaroon kasi ng maling perception ng bawat mga tao sa larangan ng pag-aasawa sapagkat hindi natin nakikita yung design ng Diyos, mga kapatid. And even Solomon, so makita natin dito papaano prenace ng bridegroom yung kanyang bride. Kaya nga po, that would remind us, sana ay patuloy nating pahalagan yung mga bagay na to. And even, makita natin dito, mga kapatid, pagdating sa New Testament time, ay si Apostol Pablo ay tinalakay niya ang bawat napakahalagang mga bagay na makikita natin dito sa 1 Corinthians chapter number 7. And I hope and pray na ito yung atin pong babalikan so that yung ating intimate relationship ay patuloy na ma-develop sa ating pong mga asawang mga babae, mga kapatid. So please take a look to 1 Corinthians. So pagkatapos na pinakita ni Solomon yung kanyang praise sa kanyang bride, ay may mga bagay din na napakahalagang makita natin dito si Apostol Pablo, mga kapatid, sa 1 Corinthians chapter number 7. Na kung ating babalik at titignan nito, mga kapatid, ay napakagandang alalahanin natin so that makita natin yung ating responsibility and the command of God concerning His words regarding dito sa chapter number 7. Okay? Okay. Dito sa chapter number 7, now, ang sabi po ng Bible dyan, sa verse number 1, now concerning the things whereof you wrought unto me, it is good for a man not to touch a woman. In verse number 2, nevertheless, kaya nga po sabi nga, nevertheless, to avoid fornication, let every man have his own wife, and let every woman have her own husband. Amen. So makita niyo po, in verse number 3, let the husband render the wife due benevolence, and likewise also the wife unto the husband. The wife hath not power of her own body, but the husband, and likewise also the husband hath not power of his own body, but the wife. So, apat po na bahagi na gusto ko pong makita as far as the intimacy, the oneness is concerned, dito po sa talatang binasa natin sa sinabi nga po ni Apostol Pablo. Kaya nga, sabi nga po ng Bible dito, nevertheless, to avoid fornication. Kaya nga alam niyo, ito yung design talaga ng Panginoon upang maiwasan natin yung tinatawag na fornication. So, ang Diyos ay may i-design, okay? Dinesign naman para maiwasan natin yung fornication. Sabi po ng Bible, nevertheless, to avoid fornication, let every man have his own wife, and let every woman have her own husband. So makita natin dito, mga kapatid, yung possession. Kaya nga po, upang maiwasan natin yung tinatawag na fornication. So yun yung kasalanan sa Tagalog, pag sinabi nating fornication, ay pangangalunya. Okay? So, pangangalunya. So, yung maiwasan yung fornication sapagkat yun yung kasalanan ng single. Okay? So, kasalanan ng single, of course, pag kasalanan ng single, yan po ay fornication. Pag kasalanan naman ng may asawa ay adultery. That's why sabi po ng Bible dito,
noong tayo po ay single pa upang maiwasan ang fornication, so magkakaroon ngayon tayo ng asawa. Kaya nga siya ang sinabi ni Apostol Pablo. Kaya nga po mga kapatid, so binigyan ngayon tayo ng Panginoon ng partner. At salamat sa Diyos na ang bawat kalalakihan na may asawa ngayon ay binigyan ng Panginoon ng blessing na mula sa Diyos, na binigyan tayo ng Panginoon ng ating pong lifetime partner. Kaya nga po, sabi po ng Bible dyan, in verse number 2, nevertheless, to avoid fornication, let every man have his own wife, and let every woman have her own husband. Kaya nga po, salamat sa Diyos, kaya nga ipinakita ni Paul dito yung possession, yung pagkakaroon ng asawa ng babae, in the side ng babae, ganoon din sa side po ng lalaki. Ano po? So, possession. So, napakahalaga po yun. Kaya nga po, kung meron na po tayong na mga asawa, so napakahalaga po na ma-develop po dito yung tinatawag na very close relationship. Yun. Ano Amen. po? Yung very close relationship. Amen. Sapagkat ibinigay na ito ng Panginoon eh. Kaya nga po, napakahalaga na i-develop ng mag-asawa yung kanilang very close relationship. At habang sila'y magkasama, kaya nga naalala ko yung sinasabi nga ng ating pastor, marami tayong matututunan as far as yung pag-aasawa is concerned mula sa salita ng Diyos. At sana po, doon madidevelop yung ibinigay ng Panginoon sa atin na patuloy pa nating mamahalin yung ang mga asawa nating mga babae bilang pagtugon doon sa pagbigay sa atin ng Panginoon. Kaya nga po, makita natin, ipinagkalooban po tayo ng makakasama habang tayo po ay nabubuhay. This is, yun yung command ng Bible. Till death do us part. Ano po? Possession. And number 2, not only the possession, but also, dito po sa verse number 3, mayroon po tinatawag na obligation. Okay? Mayroon po tinatawag na obligation. Okay? Sabi po ng Bible, doon po sa verse number 3, let the husband render unto the wife due benevolence, and likewise also the wife to the husband. So makita natin dito mga kapatid, now the word benevolence ay mas the word affection. Okay? Affection. So, let the husband render unto the wife due benevolence or affection, and likewise also the wife unto the husband. Kaya nga, ma-develop sana yung pagmamahalan ng bawat mag-asawa sapagkat meron po tayong obligation sa bawat partners po natin. Amen? So kaya nga sabi ng Biblia, let the husband render the wife due benevolent affection. So napakahalaga na nararamdaman talaga ng bawat partner yung pagmamahalan na ipinakita ng ating Panginoon. So yung ating obligation, kaya nga, that is our obligation, maging close sa isa't isa. Kaya nga po nakakalungkot kapag nagkakaroon po ng disagreement, nakakalungkot na kapag nagkakaroon ng pag-aaway-away, pagtatalo-talo, sapagkat hindi po yan yung design ng Diyos. That's So right. yan, hindi yan ang design ng Diyos. Kaya ang design ng Diyos is ma-develop yung ating pagmamahala sa isa't isa kaya nga alam niyo po, naalala ko yung sinasabi nga ni Pastor, na habang nakakasama mo ang isang tao, especially yung asawa natin, ay lalo kang maraming matututunan at lalo mong makikilala din ang isa't isa. That's Kaya right. nga po, napakahalaga na doon madidevelop yung trust. Naalala ko yung sinasabi ng ating pastor na yan lang naman ang kailangan ng mga kababaihan, yung ma-feel nila na sila'y secured sa feeling po natin That's ng right. mga kalalakihan. Secured yung ating mga asawa po sa atin. Ano po? Yun bang nararamdaman nila? Sapagkat alam niyo po, naalala niyo sinasabi ng ating pastor na ang mga kababaihan ay laging mayroong pagkatakot. Laging may pagkatakot. Pero kapag they feel secured sa feeling ng kanilang mga asawang lalaki, so naniniwala tayo mga kapatid na lalo nilang ibibigay, gagawin yung kanilang bahagi upang lalong magkaroon tayo ng maayos na pagsasama bilang mag-asawa.
So, meron tayong obligation. Kaya ngayon yung ating obligation That's right, right. ay makita yung affection ng That's bawat good. isa. At habang tayo po ay nagkakasama ay lalong nadidevelop yung masayang pagsasama. Yan, kaya sabi ko nga po sa inyo, naalala ko yung binabanggit ng ating pastor na ako, nakakaranas na rin po ako na nag-a-advise sa mag-asawa na lagi na lamang pag-aaway, lagi na lamang nakikita yung kapintasan ng bawat isa. Eh, lahat naman po mayroong kapintasan eh. Mhm. Lahat mayroong kapintasan. Yeah. Pero, alam niyo po, tandaan natin, sabi nga ni Pastor, hindi mo pinakasalan ang babaeng yan na perpekto. Yeah. At ganoon din yung man na lalaki, hindi mo pinakasalan lalaki yan na perpekto. That's Pero right. alam niyo po, Amen. habang tayo po yung nagsasama bilang mag-asawa ay nadidevelop, lalo tayo nai-inlove sa isa't isa. Bakit? Sapagkat naunawaan natin yung ating obligations, pinasok natin yung ganitong kalagayan. So, lalo tayo mag-submit sa Panginoon so that magkakaroon tayo ng maayos na pagsasama kung ating susundin yung salita ng Diyos. Kaya nga po, napakahalaga na nadudoon yung trust ng bawat isang partner sa kanyang partner dahilan sa salita ng Diyos na ating pong naririnig, mga kapatid. That's right. At napakaganda po na meron po tayong obligation. So, yun po yun. Sabi nga ng Bible, let the husband render unto the wife. Kaya nga napakahalaga na makikitaan talaga sa mga kalalakihan yung affection, yung pagmamahal sa ating mga asawang mga bayo. Bagamat of course, madaling mapuna yung mga bagay na negatibo, but kung tayo po ay nagiging honest sa isa't isa, nagiging willing tayo to correct, so naniniwala ko na magiging maayos yung atin pong pagsasama bilang mga mag-asawa. Ano po, not only that, not only possession, not only obligation, but dito po sa verse number 3 or number 4. Okay, sa verse number 4 na po tayo. Sabi po ng Biblia, the wife hath not power her own body, but the husband, and likewise also the husband hath not power of his own body, but the wife. So, makita niyo po, ang pinag-uusapan din is control over. Control over. Kaya nga po, tayo, wala na tayong control sa atin, kundi yung ating mga asawa. Siguro, huwag niyo i-misinterpret ho yung bagay na yan, ano? Kasi kaya siguro, grabing pagpapasakop ng mga kalalakihan kasi yan ang ginagamit nilang verse. Kasi dapat magpakontrol daw sa asawang babae. So, miss ko na po yun. Interpretation. Maling pag-unawa. Na kung ibig pong sabihin dyan, mga kapatid, ni Pablo ay control over. Ibig sabihin, napakahalaga na ikaw ay ma-please mo yung iyong partner. Yan ang ibig pong sabihin po dyan. And of course, as far also intimacy, kaya pag intimacy ang pinag-usapan, ma-please natin yung ating pong partner in all ways ng buhay natin bilang mga mag-asawa. Ano po? So, yun bang napi-please natin ang isa't isa at nalulugod at napapasaya natin ang ating partner. So, yun yung pinakamaganda. Kaya yun yung design ng Diyos na masaya tayo, na nagsasama at ayon doon sa design ng Diyos. So, napakaganda na nakikita natin ng ating buhay ay ando doon sa design ng Panginoon. Kaya nga, is really a great blessing na meron po tayong simbahan, may mga programang ating simbahan na i-develop talaga yung pagsasama ng bawat mag-asawa habang, kasi sabi ko nga po, kaya nga to salamat sa programa ng ating simbahan na hindi tayo naniniwala doon sa long engagement. Last time, meron po akong kinounsel na babae, na dalaga, na mayroong relasyon with isang lalaki. At sabi ko, kumusta? Sabi niya, in fact, Pastor, sabi niya, patuloy pa namin kinikilala ang isa't isa. Pero, sabi ko sa kanya, alam mo ba, sabi ko na, naalala ko sabi nga ng ating pastor, alam niyo mga ganyang sistema, hindi mo talaga makikilala ang isang taon at unless na makasama mo talaga na dadalawa na lamang kayo sa isang bubong. Kasi isa ngayon, pag nagliligawan kayo, tago-tago pa yan . That's right. Tago-tago pa yan. That's Kumbaga,
ayaw mong magalit yung ganito, kasi yung kasama mo. Pero pag magkasama na kayo, naalala ko sabi ng ating pastor, ang bihira. Nandyan yan na talaga yan. Kaya kinakailangan, so hindi mo makikilala, siyempre, itatago ko yung masamang pag-uugali ko. Ikaw din, itatago mo rin yung masamang pag-uugali mo. Pero mga kapatid, kapag mag-asawa na kayo, nandiyan na talaga, wala na talaga yan. Kaya kinakailangan, maunawaan natin ang kalagayan yan. So, hindi mo talaga makikilala ang isang lalaki, hindi makikilala ang isang babae sa pamamagitan lamang ng inyong pagliligawan. Makikilala mo na lang talaga yun pag magkasama na kayo sa isang bubong at doon, malalaman mo na alin ang pangit, alin ang maganda, lahat na yan nandiyan. But what I'm saying is, mga kapatid, yun nandoon yung inyong pinanumpaan na mananatili kayo doon sa design ng Diyos sapagkat yun yung pamamaraan ng Panginoon na mananatili tayo kaya nga makikilala mo ng lubusan ang kanyang pag-uugali so that matututunan natin na mag-adjust doon sa mga bagay-bagay na dapat nating gawin bilang mag-asawa. Ano po? So, control over. Kaya po, napakahalaga na napipilis natin yung ating partner. Yeah. Yung binabanggit ni Paul doon po sa verse number 4. And the last is doon po sa verse number 33 and 34. So, pagiging devoted, yan ang binabanggit ni Paul dito sa chapter 7, verse number 33 and 34. So, yun po, but he that is married careth for the things that are of the world, how he may please his wife. There is difference also between the wife and a virgin. The unmarried woman careth for the things of the Lord, that she may be holy both in body and spirit, but she that is married careth for the things of the world, how she may please her husband. So, That's right. ang pinapakita dito, mga kapatid, is pagiging devoted sa isa't isa. Yan ang binabanggit ni Paul, pagiging devoted sa isa't isa. Kaya nga po, napakaganda na meron tayong reminders mula sa salita ng Diyos na bilang mga mananampalataya is magiging devoted ka ngayon sa asawa mo, magiging devoted ang bawat isang partner. So yun yung binabanggit ni Apostol Pablo dito. So, yun yung napakahalagang bagay na i-consider natin as far as the intimacy is concerned. So, napakagandang bagay po, and I hope and pray na sa ilang sandali po na aking tinalakay ay naging blessing po ang salita ng Diyos ngayon pong umaga pong ito. Maraming salamat po, Pastor, and Amen. God bless you and more power Wow. to the program, and to God be all the glory. Wow, amen. Thank you, Pastor Louie. At, yung binitawan niyo pong yan ay napakahalaga. Very powerful, ano. At kung atin pong nanamnamin ng mabuti, mga kapatid, tignan niyo po kung gaano kaganda ito pagka ito'y na-i-apply natin sa buhay po natin. Intimacy is, ito po yung pinakang hinahanap ng maraming mag-asawa, no, sa bawat isa. Actually, yung iba dinidemand po ito eh. Pero alam niyo, mga kapatid, kung inyong binaybay, kung inyong nakita lahat yung mga binasa ni Pastor Louie na mga talata, makikita niyo po yung intimacy. It is very, ang ibig sabihin po niya, it's very close relationship, mga kapatid. You see, na nag-i-imply po yan ng privacy nasa bawat isa, no? Yung ibig sabihin, yung i-develop mo sa mind mo kung ano ang iyong ipapadama, ano ang iyong ipapakita sa iyong asawa. Now, listen, everything, mga kapatid, should be coming from the mind. Kasi po, yung emotion ay nasa mind. You see, hindi nyo po mapapahiwala yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, minsan sasabihin natin, magpapatawad tayo at kakalimutan na natin. Pero dapat pa rin nating ilagay kung alin yung kakalimutan natin at paano natin makakalimutan. At alin naman yung tatandaan natin at alin yung pananatiliin natin. Because everything there, everything that works in the minds, works with our emotion. Hindi nyo mahihiwalay
yung mindset natin, yung emotion sa mindset natin. For example, okay, itong ibig sabihin, pag sinabi mong, okay, kakalimutan ko na, pinapatawad na kita, kakalimutan ko na yung nangyari sa atin. Actually, hindi nyo po makakalimutan yon. Wala naman ho talagang isang araw magpa-flashback na naman yung babalik. Hindi po talaga nakakalimutan. Sinasabi lamang po natin, dapat unawain po natin yan, na when we forgive, we forget. Nang ibig sabihin po nito, intentionally, sasadyain ko na ito na hindi ko na ibabalik. Maalala ko man ito, mailagay ko man ito dito, pero hindi ko bibigyan ng pansin. Kaya sabi ko sa inyo kanina, yung intimacy is very private po yan. Alin po yan? Alin yung pananatiliin nyo sa mind nyo? So pag pinatili nyo sa mind nyo itong isang bagay na ito, alam ko may pagkukulang ang aking asawa, pero hindi yan ang papansinin ko. Ang papansinin ko ngayon, kung anong meron siya at ano ang pwede naming pagbutihin sa buhay namin. You see, kaya maganda yung sinabi ni Pastor Louie kanina, may obligasyon tayo. Okay? Bakit hindi natin panatiliin sa mind natin yung obligasyon natin sa asawa natin? At yung obligasyon natin sa asawa natin, yun yung magpapasaya sa atin pagka ginagampanan natin. Alam niyo ba kung bakit minsan may fear, kung bakit parang may naiisip tayo, parang kulang, parang hindi ako masaya? Kasi meron kang alam mong kinakailangan mong gawin, pero hindi mo ginagawa o hindi mo magawa-gawa. Pero subukan mo. Pag nagawa mo ito sa asawa mo, sasabihin ko sa iyo, kahit walang ginagawa ang asawa mo para sa iyo, masaya ka. Masaya ka. Tandaan nyo, setting of the mind always affects our emotion. Kasi nandyan yung emotion sa mind natin. Kung ano iniisip natin, mga kapatid, lagi po tayong naapektuhan. Kaya ang pinakamaganda nito, sabi ko nga, you train your mind. Kaya ito lagi sinasabi sa inyo, mga kapatid. Yung emotion ay laging kontrolado yan. Kaya makikita nyo kung anong nilagay nyo sa isipan ninyo, yan yung magpapasaya sa'yo. That's emotion. Okay? So, kung dapat makontrol mo muna yung inilagay mo sa iyong mind para alam mo kung saan ka sasaya. Anong gusto mong kasiyahan ngayon? Okay? Alam niyo ba, mga kapatid, na pwede mong piliing malungkot ngayon at pwede mo rin piliing maging masaya ngayon? You see, pinakamaganda is that you are not affected by what you are seeing. You will not allow what you see na mag-affect sa iyong buhay sa buong maghapon. Okay? Bakit? May mind ka na pwede mong iset. Okay? Iset mo ngayon. Alright? We're talking intimacy rito, ha? Kasi, define ho ng Biblia na ang intimacy is a very close relationship. Okay? Now, ano yung ikakabuti ng aming pagsasama? Alright? Now, marami na po tayo narinig. Iset mo yung mind mo doon. Okay? Now, it's not about what your spouse is doing and what he can do and what he will do. It's about what you will do and what you can do. Bakit? Siniset mo yung mind mo doon eh. Ito ang gagawin ko. Ito ang gusto kong masaya ako pag nagawa ko ito. Subukan niyo po yan. Kung anong sinet mo sa mind mo, sundin mo, and then pag nagawa niyo yan, I'm telling you, hindi po pwedeng maging malungkot ka sa buong maghapon. Hindi po pwedeng maglupasay ka sa buong maghapon. Bakit? May sinet ka na magandang mangyayari sa buhay mo. May sinet ka na magandang mangyayari sa inyo bilang isang mag-asawa. Kaya ho tayo, lumilipas ang buong maghapon na walang nangyayari kasi po wala naman tayong sinet eh. Ngayon, naghihintay lang tayo kung anong gagawin ng asawa natin. Ngayon, pag may nagawa ang asawa natin hindi maganda, itutugma na natin yan, idudugtong na natin sa bad memory natin. You see? At yung bad memory na yung mga kapatid, that will ignite, it will trigger a bad emotion sa atin. Kaya buong maghapon, nakasalumbaba tayo. Ayun, salumbaba, ayun, pag nakasalumbaba ka, hindi ka naalis sa upuan mo, ang tawag doon salumput. Puro na lamang salo. You see, sinalo mo yung emotion mo sa iba, sinalo mo, inayaan mo yung balita, sinalo mo yung balita. Ano na nangyari, mga kapatid? Puro ka na lang salo. Kaya malungkot ang buhay mo sa buong maghapon because of that. Now, where is now the intimacy? Wala na.
Wala na yung intimacy, wala na yung maganda. Kasi sabi ko nga, mga kapatid, sa mag-asawa to, mga kapatid, I hope wag nyo lalagyan ng malis ito sapagkat nagsasalita ako sa mag-asawa. You see, it's not all about sexual intimacy, mga kapatid. It's not about sexual relationship. Sabi ko nga sa inyo, walang masayang sexual relationship kung wala akong tinatawag na very close relationship. You see, hindi yung pagka nakaisip ka ng ganun, it's all in the flesh. Pag nakaisip ka mag-sex, kahit wala kayong kaayusan, basta lamang magkaroon ng ganun. No. Sexual relationship is the fruit of your very close relationship. You see, napakasaya po ng ganun, mga kapatid. Wala akong masayang kwarto kung walang masaya sa labas at walang saya sa labas kung walang masayang kwarto. Related po yan lagi sa isa't isa, mga kapatid. Kaya tatandaan niyo po, mga kapatid, is sinasabi nga ni Solomon, you must understand, you must learn how to control your mind. You see, sapagkat dapat malaman mo kung ano yung dapat mong ilagay sa iyong mind. At alin yung pananatili, alin yung ilalabas mo, yes, hindi mo na, kahit na sabihin mong magpatawad ka, pero yung pagpapatawad mo, sasabihin ko sa iyo, sa totoo lang, honestly, hindi ang ibig sabihin nun, makakalimot ka na. No, kakalimutan mo. Sasadyain mo na hindi mo na alalahanin yon or hindi mo na bibigyan ng diin ninyo, ng pansin yon kasi nababother ka, hindi ka napapasaya. So you must be careful with your mind because what you think will always affect your emotion. Yan ho ang pinakamaganda. Anong gusto mo ngayong araw na ito? Maging masaya ka? Alright, iset up mo yung mind mo. Alright? Okay. Tandaan mo, yung affection, everything, diyan lagi manggagaling, mga kapatid. Okay? Now, so, kaya nga, it's a private matter. Nasa puso mo yan. Ibig sabihin, sarili mo yan. Huwag mong i-depend yan sa iba. Because it's private. Sa'yo yan eh. Sa'yo. Yung relasyon yung dalawa, huwag mong pahintulutan na dictated ng iba. Yung relasyon mo sa iyong asawa, huwag mong pahintulutan na dictated yan ng iyong asawa. It should be dictated by your mind. Nakuha niyo po, yun ang pinakamaganda. Because what you think will always affect your emotion. See? So your emotion must be controlled by what you think. It must be controlled by your mind. You see, whatever you make, when you make a decision, all right, tandaan mo, may katambal na emotion yan. Hindi po pwede yan. Ano mang iisipin mo ngayon, ano mang gagawin mong decision, may katambal na emotion yan. Kaya hindi po pwede sabihin mo, tapos na ang lahat, wala na. No. Kahit na alalahanin ko pa ngayon yung kasalanan ng iba sa buhay ko, alalahanin ko pa yung kasalanan ng anak ko sa buhay ko, pag hindi ko na sinabing, tapos na yung bagay na yun, ayoko niya kasi hindi ako magbibigay, hindi magiging healthy ang aking pag-iisip, ang aking buhay, ang aming relasyon bilang mag-aama or bilang pamilya, hindi magiging healthy kung iisipin ko yung mga kasalanan ng anak ko at ang misis ko. Hindi magiging. So pipiliin ko na mag-isip, anong maganda para sa aking asawa, para sa aking anak, anong maganda. Alright? So, it will create a healthy relationship. Okay? Nakuha niyo po, mga kapatid. Now, listen, that is intimacy. Yung pag-build ng intimacy sa loob ng tahanan, mga kapatid, sa pamilya, hindi po yan madali. Yeah. Kinakailangan po na makita po natin lagi na yung ating isipan, no? Kaya paano mo makokontrol yung pamilya, kung ikaw mismo nakokontrol. Kanina binanggit po ni Pastor Louie, yung pong ating sarili, na pinag-isa po tayo, sinabi ng Biblia, ginamit po ni Pastor Louie yun. Pinagsama, naging isa. Alright? Now, tandaan nyo, yung mind mo, naglalaro na, nagtatrabaho na yan para sa dalawa, na pinag-isa. See? So, kaya, again, wag mong papahintulutan, no? Yung sarili mo na patakbuhin ng iba as far as your relationship is concerned. Okay? Now, if you are the wife, isipin mo ngayon, hindi ako gagawa ng mabuti sa asawa ko sapagkat yung asawa ko, yung husband ko ay gumawa ng mabuti sa akin. You see? Thus,
you are allowing your husband to control your mind and your affection and your intimate, your relationship. So, hindi magkakaroon po. Kaya sabi ko sa inyo, it's private. Sa iyo yan, personal. Okay? Gumawa ka ng personal na decision sa sarili mo. Ito ang gagawin ko para magkaroon kami ng magandang relasyon ng asawa ko. Hindi yung gagawin niya. Ngayon, kung yung asawang lalaki, ganun din ang gagawin, ganun din nasa isip, imagine kung anong klaseng pagsasama meron kayo. Parehas kayo nag-iisip ng matino eh. Oh, hindi yung isa lang. Kaya minsan isa lang kasi, ayun, nagdidependihan. Ang tawag, may colloquial na tawag doon eh. Sa yung sa mag-asawa daw, give and take. Yeah, give and take. Yan ang pinakang hindi ho maganda sa pag-aasawa, sa relasyon. Give and take? No. Paano kung walang mai-give? Anong iti-take? Okay? So hindi po ganoon. Ang pinakamaganda is you set your mind. Ito yon. Bakit? Bibigyan ko ng pansin ito kasi ito yung magpapasaya sa akin eh. Kung anong ilalagay ko sa aking mind, dalawang pwede mangyari. Pwede ako magpalungkot, pwede ako maging malungkot, pwede ako maging masaya. Pwede ako magalit, pwede ako maging mabait. Pwede itong maghiwalay sa amin o pwede itong magsama sa amin, magpatagal ng pagsasama namin. See that? So, mga kapatid, bigyan nyo ng pansin ito. Napakahalaga ito. No? So, kaya nga ang intimate, ang intimacy is a very close relationship, no? At wag lamang po nating ilagay ito sa mag-asawa bilang sexual relationship, kundi this is very private, mga kapatid. Tandaan nyo na magkaroon ng very close relationship na ang sinasuggest po nito, ang gustong mangyari dito, mga kapatid, is the privacy. It should be personal. Okay? Personal. Okay? This is it. This is me. Ito ang gagawin ko. I must make a personal decision. Ito yung personal decision ko na gagawin ko sa aking asawa. Hindi in response sa kanyang ginawa, kundi this is my private decision, my personal decision, na ito ang dapat mangyari sa amin. Okay? Alright, that's it. So, kaya mga kapatid, ako po'y naniniwala na pagka tinuunan po natin ito ng pansin, kahit nasaan po tayo, hindi po, mga kapatid, hindi tayo maapektuhan ng material, hindi tayo maapektuhan ng mga bagay na nakikita natin sa paligid. Maganda yung binanggit kanina ni, alam nyo, habang binabasa kanina ni Pastor Louie yung Song of Solomon, Pastor, napakaganda ng mga talata na yun eh. Alam ko, may paborito doon na verse si Brother Roy at si Brother Willie. No? Doon sa Song of Solomon na yun. Yeah. Yan ang mga paboritong basahin ni Brother Roy at ni Brother Willie, yung aklat ng Song of Solomon. Pero totoo yan, mga kapatid. Alam niyo yung Song of Solomon, nagpapahayag po yan napakagandang intimate relationship. No? Huwag ho niyong bibigyan ng mali siya, pero napakaganda po yan. Actually, it pictures the relationship of God to his people. Ganun po yan. Kaya napakaganda po niyan. Okay? Alright, mga kapatid, marami pa po tayong pag-uusapan. Alam nyo, talagang napakabilis lamang ng oras. Pero, alam nyo, sa mga susunod, pag-aaralan naman po natin, ano naman po yung, if I can get a hold of yung tatay ko po, si Attorney Quinones, may maganda ho tayong pag-uusapan, yung batas at saka ang pag-aasawa. Itong pinag-aaralan po natin ngayon is about marriage and counseling. Okay? Marriage and counseling. Ngayon, at isasama po natin dito, mga kapatid, sa counseling, yung batas. Ano po? Kasi marami nagtatanong sa akin, Pastor, anong gagawin ko sa asawa ko? Irresponsable na, ganon. Ayaw na talaga kami pansinin, ganito. Tinatanong ko sila kung may 12 gauge sila. Wala naman. No. Pero alam niyo, mga kapatid, napakaganda kung bigyan po natin ng pansin po ito. No? Kasi ang disenyo ng Diyos sa pag-aasawa ay pangmatagalan. Hindi po ito pansamantagalan.
Yeah. Pansamantala at saka konting tagal. Na hindi po, kinakailangan po ito talagang dapat tumagal. Ano? Till death do us part. Alam nyo, ako po personally, natutuwa ako pag nakakita ako ng pamilya na masaya. Natutuwa po ako. No? Nakikita ko yung kanilang pagsisikap. Kahit na po sila, sabihin man natin na medyo mahirap yung buhay, hindi kasing buhay ng iba. It's not about that. Tandaan po natin, lagi ko po itong sinasabi, this world is not our final home. See, ang pinakamahalaga rito, kung ang buhay natin mga kapatid ay medyo nandyan tayo sa lugar na hindi naman ho talaga lugar ng mga mayayaman, hindi naman lugar talaga ito ng mga grabe ang pagkain nila, grabe ang tirahan nila. No? Ang pinakamaganda po rito is sa lugar na yan na kung saan medyo mahirap, na ipapakita ba natin sa maraming kapaligiran na kapaligid sa atin na meron talagang totoong Diyos. Iyon ang pinakamaganda. We must be a witness sa atin pong kapaligiran, mga kapatid. Okay? Kaya kahit na sabihin mo mahirap, hindi man ganoon ang kaganda ating tirahan, pero hindi man ganoon kasarap ang ating kinakain, pero ang pinakamaganda, masaya ang ating pamilya. Masaya ang ating asawa, masaya ang ating mga anak. Yan po ang pinakamaganda. Amen? At hindi po tayo naniniwala, mga kapatid, sa separation. At alam niyo yung mga naniniwala sa remarry, ako po naniniwala na pagka, yun naman tinuturo ng Biblia, pag namatay ang iyong, kasi till death do us part. Okay, pwede na, yun ang pwede mag-asawa. Pero sasabihin mo, ihiwalay mo yung magpa-file ka ng separation para makapag-asawa ka ng iba, ay kalokohan po yun, mga kapatid. Hindi tayo naniniwala sa ganon. Hindi po naniniwala ang Biblia pagdating sa bagay na ganon. Alam nyo, ini-interpret lamang po nila ang Biblia para i-justify yung kanilang kalokohan, kanilang ginagawa. Hindi po ganon ang interpretasyon ng Diyos. Hindi po. Okay? Alright, anyway, siguro matatalakay natin yan pagka batas ng tao, pag-uusapan. And then sasabihin ko rin po yung batas ng Diyos patungkol sa bagay na yan. Okay? Alright, so maraming salamat po sa lahat po ng tagapinig. Pastor Louie, maraming salamat. At patuloy niyo po pong ipanalangin kasi alam nyo talagang pinagpapala yung gawain po Starlock. At bukas ay, Sunday pala, patuloy panalangin po. Yung tagumpay din po ng anniversary doon po sa Ramos. Yun po ang kanilang 5th church anniversary. Panalangin niyo si Brother Albert. Si Brother Albert ngayon ay 72 years old na po. At salamat naman sa Panginoon na si Brother Joshua ay nakakatulong po sa kanya. No? And panalangin din natin si Brother Joshua na meron na rin siyang maging katulong. Katuwang sa buhay. No? Hindi ko alam kung anong ginagawa ng mga babae rito sa simbang itong full-time. Kaya kinakailangan po na mag-isip-isip ng mga babae or else, sige kayo, baka meron kayong ina-idolize na ayaw mag-asawa o hindi mag-aasawa o napag-iwanan na. Baka mamaya, mali yung inyong pag-idolize. Kinakailangan maging practical. Maging practical. Pero, katulad naman sabi ni Paul, kung gusto mo na mag-burn, hindi naman kasalanan. Kung ayaw mo na talaga mag-asawa. Okay, walang problema po yun. Okay? Parang nag-amen dito si Charisma. Parang gusto niya rin. Yeah, sabihin mo lang, Charisma, isasama kita doon. Alright. Anyways, so, ngayon medyo magulo yata ang isip niya. At, anyways, so, sabi ni Joshua, sabi niya, Pastor, ayoko nang pumili. Gusto ko, kayo nang bahala. Pilian nyo na lang ako. Ayun. Ngayon, nahihirapan akong pumili kasi nawala na rito yung mga senior citizen. Pero panalangin niyo po si Joshua na pag-asawa na. Si Michael ang kasalan ni Michael ay December 17 kung matutuloy. Kung matutuloy si Michael. Sabi ko nga baka wala ako sa 17 December 17. Birthday ho yan ni Henrico Senior, December 17.
Okay? Alright, so mga kapatid, at muli po, wag ho natin kakalimutan ang service natin dyan sa darating na linggo, ang anniversary sa Ramos, at kundi po yung mga services dyan po sa Baguio, sa Tarlac, at maging doon po mga kapatid sa Kapas, Tarlac, okay? Ipanalangin po natin yung mga pananambahan po natin na yan. At dito mga kapatid, huwag niyong kakalimutan at meron tayong magandang pag-uusapan sa linggo. No? And patuloy niyo po ipanalangin ang direksyon natin. Ako po'y hanggang ngayon nag-iisip ng practical mga kapatid para po sa ating Lord's Supper. Panalangin niyo po yan. Kung ito po ay magiging virtual, na katulad ginagawa natin virtual service, or tayo po yung magsasama-sama sa malaking auditorium. Okay? So, you pray for that. Kailangan ko po ang inyong panalangin at ang wisdom ng Diyos. Okay? Alright. Bago tayo maghiwa-hiwalay, ay hindi po natin paintulutan na ang... mukhang tuwan-tuwa si Karisma. Tuwan-tuwa siya. Mga kapatid, hindi ho natin papaintulutan na magtapos po ang ating programa na wala po tayong pagbibigay-pugay sa atin pong mga frontliners. Okay? Alright, ang awitin po para sa ating mga frontliners. See all the wounded, hear all their desperate cries for help, pleading for shelter and for peace. Our comrades are suffering, come let us meet them at their need. Don't let a wounded soldier die. Come let us pour the oil, come let us bind the hurt. Let's cover them with a blanket of His love. Come let us break the bread, come let us give them rest. Let's minister healing to them. Don't let another wounded soldier die. Obeying their orders, they fought on the front lines for our King, capturing the enemy's stronghold. Weakened from battle, Satan crept in to steal their lives. Don't let a wounded soldier die. Come let us pull the oil, come let us bind the hurt. Let's cover them with a blanket of His love. Come let us break the bread, come let us give them rest. Let's minister healing to them. Don't let another wounded soldier die. Alright, maraming salamat po sa lahat po ng mga kapatiran, lahat na nakinig. And again,
Huwag niyong kakalimutan po yung ating gawain sa darating na linggo. Let's enjoy the day of the Lord that the Lord hath made for us. Okay? All right, God bless you all and I love you all. Have a great day.